Mga kapuso, isa na namang estudyante ng San Beda College of Law ang namatay dahil umano sa hazing. 5 buwan lang ang nakakaraan ng namatay dahil din umano sa hazing ang isa pang estudyante ng San Beda na si Marvin Reglos. Ang panibagong biktima ay sumailalim din sa initiation at iniwanan sa isang ospital. Nakatutok si Dano Tingkungko. Galing sa pamilya ng mga abogado ang San Beda freshman law student na si Andre Marcos. Pero naudlot ang pangarap niyang sundan ng yapak ng kanyang mga kaanak nang mamatay si Andre kahapon dahil sa hinihinalang hazing. Nagpaalam ito may class project nung Sabado. Nagsimula na raw mag-alala ang kanyang pamilya nang dumaan ng gabi ng Linggo nang hindi umuuwi o tumatawag sa kanila si Andre. Pinatrace nila ang huling nakausap ni Andre. Nung first na nakausap ng kapatid ko, there were talks about a possible joining of a fraternity. Matapos ang 2 oras, tinext ang pamilya ng nagpakilalang batchmate ni Andre at sinabi sa kanila na may makikipagkita sa pamilya alas 3 ng hapon kinabukasan sa isang fast food chain sa Maynila. Sa text message, nakasaad na stable ang kondisyon ni Andre pero hindi sinabi kung nasaan ito. Alas 3 ng hapon, humarap sa pamilya ang 2 batchmate umano ni Andre na kinumpirma raw sa kanilang dumaan sa initiation ang biktima. Pahirapan pa raw nilang nakuha ang impormasyon mula sa mga ito kung nasaang ospital si Andre. Pero hindi na raw nila inabot ng buhay si Andre. It pains us more not knowing what they have done to Andre. Ang masakit po sa amin, pinabayaan po si Andre. Iniwanan sa hospital ng mag-isa. And he was not given the attention that he should have had his family been at the hospital with him. Mula sa De La Salle Hospital sa Dasmariñas, Cavite, agad isinailalim ang labi sa autopsy kagabi sa PNP Crime Laboratory. Ayon sa mga kaanak nitong nakakita sa bangkay, nakapanlulumo raw ang sinapit nito. Let's just say na yung arms niya at yung legs niya kulay ube. Yun ang sinasabi ko sa gumawa sa kanya. Kulay ube. Medyo masakit yung pagkamatay na yan. Dinala ng labi ni Andre sa Ramos, Tarlac para sa pribadong burol. Tinitiyak pa kung aling fraternity ang nasa likod ng hazing. Apela ng pamilya sa ngayon na makipag-usap sa kanila ang sino mang kabilang sa fraternity. No one has to suffer that kind of death in the hands of people who they will call brothers. Walang dapat mamatay ng ganon. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.